Kinagabihan, nalaman ko na ang mas mabilis pumatay kaysa sa apoy sa makina ay ang salitang hindi tinatanggap sa gitna ng itim na kalangitan sa Asya. Ang alarm mula sa cockpit ay parang martilyo sa aking puso. Nagsimulang magkaroon ng problema ang makina at bawat segundo ay bumababa ang aming oras. Ngunit ang mas nakakatakot ay ang bawat paliparan na sumasagot na may magagandang dahilan. Masamang panahon, kulang sa tauhan, hindi handa ang runway. Walang salitang nagsasabing, tinatanggap namin ang mga pasaherong natutulog pa. Mga bata'y yakap ang kanilang ina. Matatanday mahigpit ang hawak sa kamay. Samantalang ako, si Anya, isang Polish flight attendant supervisor, ay naglakad sa pasilyo na may ngiting sanay magtago ng katotohanan. Hanggang sa binanggit ng boses sa cockpit ang huling pangalan na halos walang pag-asa. Maynila, pwede ba? At sa sandaling nagtanong ang Pilipinas para tumanggap, hindi para tumanggi. Agad kong naintindihan na ang pinakamalakas na bansa ay hindi ang pinakamalakas magsalita, kundi ang may handang sistema na makapagpapalapag sa iyo ng ligtas. Nang sabihin ng boses mula sa kabilang linya na, kaya namin, hindi agad akong ngumiti. Sandali akong napahinto sa paghinga, na parang kailangan ng aking katawan ng patunay na totoo ang salitang ito, hindi isang ilusyon mula sa takot. Ako si Anya, isang Polish flight attendant supervisor. 17 taon na akong nagtatrabaho sa kalangitan, 17 taon na nagturo sa akin na sa oras ng emergency, ang pinakamalalang panganib ay hindi ang mga sigaw ng pasahero, kundi ang pagkatakot na kumakalat sa mga mata ng crew. Dahil kung kahit isang crew member ang mawalan ng composure, guguho ang tiwala ng buong eroplano. Kaya sinasanay ko ang sarili kong lumakad ng mabagal, magsalita ng kaunti, at ngumiti na parang kontrolado pa ang lahat. Kahit minsan ay nanginginig ang aming mga kamay sa likod ng aming apron. Nakadaan na ako sa mga world-class na paliparan, nakakita ng matitibay na sistema at mga magaganda ngunit walang laman. Nakakita na ako ng mga taong sumisigaw ng malakas para lang maniwala ang mga tao, at nakakita na rin ako ng mga taong hindi na kailangang magtaas ng boses dahil ang sistema na ang nagsasalita para sa lahat. Ngunit inaamin ko na bago ang gabing iyon, isa rin ako sa mga nadala ng hindi nakikitang hierarchy ng aming industriya. Sino ang dapat tawagan muna? Sino ang dapat tulungan huli? Ang ilang bansa ay itinuturing na ligtas na opsyon, ang ilan naman ay puwede na. Ngunit ang katotohanan, ang kaligtasan ay hindi nakasalalay sa reputasyon kundi sa kahandaang umako ng responsibilidad. At kinagabihan, pinakita sa akin ng Maynila nang malinaw hanggang sa masakit na ako mismo ay naniniwala sa tsismis kaysa sa katotohanan mula sa datos. Kahit nakalapag na ako sa Maynila nang hindi mabilang, nakatayo na ako sa NAIA, nakakita ng pagiging abala ng mga tao, nakarinig ng anunsyo sa iba't ibang wika, nagkakamali pa rin ako sa pag-iisip na sa gabi. Ang sistema ng lahat ay bumabagal, may salitang maghintay, may salitang humingi ng payo, may salitang hindi handa. Tapos biglang tinawag ako ng boses mula sa cockpit. Pumasok ako. Nang itulak ko ang pinto, nakita ko ang mukha ng kapitan na dati matigas na parang bato, nagiging kalmado. Hindi dahil nawala ang problema, kundi dahil sa wakas, hindi na kami nag-iisa sa kalangitan. Itinuro ng co-pilot ang radio equipment at sinabing humihingi ang Maynila ng karagdagang impormasyon. Kasalukuyang posisyon, abnormalidad ng makina, natitirang fuel, bilang ng pasahero, kung may emergency case ba. Nakinig ako at nakaramdam ng kakaibang damdamin dahil ang mga tanong na ito ay hindi mga tanong na kung paano tumanggi ng magalang, kundi mga tanong na kung paano katanggapin ng pinakaligtas. Iyon ang pagkakaiba na nagbigay ng pakiramdam na may sahig muli sa ilalim ng kanilang mga paa ang lahat ng nasa cockpit. At ang sumunod na pangungusap na narinig ko, napakabilis ngunit napakabigat. Ibababa namin kayo ng ligtas. Napapikit ako saglit, hindi dahil gustong umiyak, kundi dahil kailangan kong pilitin ang aking puso na bumalik sa pagtatrabaho ng sunod-sunod. Inisip ko ang aking mga crew member sa likod, inisip ang mga pasahero na hindi pa alam kung ilang beses na kami tinanggihan. Agad kong sinabi sa sarili ko na ngayon, ang aming tungkulin ay hindi magsaya. Ang aming tungkulin ay panatilihin ang katahimikan hanggang sa lupa.
Umalis ako sa cockpit at naglakad pabalik sa pasilyo na tahimik pa rin. Ang katahimikan na hindi mo alam na dati bangin pala sa unahan. Tiningnan ko ang bawat kasamahan ko. Hindi na kailangang magsalita ng marami, sapat na ang tinginan. Itinaas ko ang aking kamay bilang isang maliit na senyales, tulad ng pinagsanayan namin sa loob ng maraming taon upang maghanda sa emergency landing. Ngunit kailangan itong gawin na parang isang normal na paglapag. Dahil ang mga pasahero ay hindi kailangan ng lahat ng katotohanan, kailangan nila ang seguridad mula sa amin. May isang crew member ang bumulong na nagtatanong sa pamamagitan ng kanyang tingin. Tumangulang ako ng bahagya. Agad kong nakita ang kanyang balikat na bumaba ng isang antas, na parang kakalaglang niya ng mabigat na bato sa kanyang dibdib. Naglakad ako hanggang sa likod ng eroplano at nakita ang isang magkasintahang magkahawak kamay pa rin. Nakita ang isang babaeng nakatulog sa harap ng screen. Nakita ang isang bata na nakakulong na parang pusa. Inisip ko sa loob-loob ko na ito ang totoong buhay na aming pasan. Hindi ang mga numero sa radar, hindi ang pangalan ng paliparan sa communication system, kundi ang mga taong naniniwala pa rin na iuwi namin sila. Nakatayo ako sa likod ng kusina, huminga ng malalim, at sinabi sa team ng mahina ngunit malinaw, mayroon na tayong destinasyon. Tinanggap tayo ng Maynila, bababa tayo ng pinakamahinahon hanggat maaari. Walang hooray. Walang pagpapakita ng labis na kagalakan. Mayroon lamang mga mata na muling naging matalas. Mga mata ng mga taong nagtatrabaho na alam na kailangan nilang maging mas kalmado ngayon. Ako rin. Hindi ko tiningnan ang Pilipinas noong gabing iyon bilang isang postcard, hindi isang ngiting pangturista, kundi ibang kahulugan. Ang kahulugan ng salitang, hindi ka iiwan, na hindi sinasabi ng malakas, kundi ginagawa ng totoo, sa pamamagitan ng sistema, ng paghahanda at ng responsibilidad na walang pinipiling oras. At alam kong kapag lumapag ang eroplano, hindi lang kami nakaligtas. Magbabalik kami na may bagong pamantayan sa isip na ang pinakamalakas na bansa ay maaaring hindi ang pinakamalakas magsalita, kundi ang bansang nagtatanong para tanggapin ka mula sa pinakaunang sandali na humingi ka ng tulong. Nang sabihin ko sa team na mayroon na kaming destinasyon, hindi nito agad pinagaan ang lahat. Binago lang nito ang uri ng pressure mula sa kawalan ng pag-asa na walang direksyon tungo sa pressure na may layunin. Kailangan naming mapalapag ang buong eroplano ng pinakamahinahon. Naglakad ako pabalik sa gitna ng eroplano sa parehong ritmo, mabagal, pare-pareho, na parang naglalakad sa isang seremonya. Dahil sa panahong iyon, ang ritmo ay kasing halaga ng mga salita. Kung tumakbo kami, malalaman ng mga pasahero. Kung masyado kaming magbubulungan, malalaman din ng mga pasahero. Kahit ang ingay ng gulong ng trolley na tumama sa sahig, nang hindi normal ay maaaring magpakalat ng takot na parang apoy. Itinaas ko ang aking kamay bilang maikling senyales sa mga crew na nakatalaga sa bawat zone upang simulan ang emergency landing procedure sa pagkakasunod-sunod na pinagsasanayan namin hanggang sa parang paghinga na. Suriin ang mga pinto, suriin ang mga emergency exit, suriin ang emergency equipment, ayusin ang ilaw sa cabin upang maging angkop sa pagtingin sa gabi. Lahat ay gumalaw na parang sumasayaw ng walang musika. Walang nagtanong kung ano ang gagawin dahil ang magandang sistema ay ang sistemang hindi kailangan ng personal na tapang sa bawat pagkakataon. Ginagawa lang namin ang idinisenyo na gawin at ito ang magdadala sa amin pasulong. Tiningnan ko ang mga kamay ng aking mga kasamahan. Mga kamay na nagpindot sa seatbelt para sa mga pasahero. Mga kamay na dumampi sa gilid ng overhead compartment upang siguraduhing nakakandado ito ng mahigpit. Mga kamay na humaplos ng bahagya sa balikat ng isang bata upang ipaalam sa ina na kami ay nagbabantay. Ito ang aming trabaho, ang pakiramdam ng seguridad sa mga tao nang hindi kailangang ipaliwanag kung gaano kami nanganganib. Nakatanggap ako ng tawag mula sa cockpit sa pamamagitan ng interphone. Sinabi ng kapitan ang tinatayang oras ng paglapag at hiniling na maghanda ako ng maikling anunsyo para sa mga pasahero upang maging alerto ng hindi nagpapanik. Agad kong naintindihan ang kultura ng komunikasyon sa panahon ng krisis. Hindi ito ang pagbuhos ng lahat ng katotohanan sa mga tao, kundi ang pagpili ng katotohanan na tutulong sa kanila na makipagtulungan at itago ang bahagi na magpapabigat sa kanila sa mga responsable. Kinuha ko ang mikropono,
huminga ng malalim at ginamit ang pinakamahinang boses na maaari ko na parang isang normal na welcome announcement. Minamahal na mga pasahero, sa maikling panahon, magsisimula nang bumaba ang aming eroplano para sa paglapag sa Maynila. Mangyaring manatiling nakakabit ang inyong mga seatbelt sa lahat ng oras, itiklop ang inyong mga table at ibalik sa tuwid na posisyon ang mga upuan at mahigpit na sundin ang mga tagubilin ng aming mga crew. Maraming salamat po. Hindi ko binanggit ang salitang emergency. Hindi ko binanggit ang salitang aberya. Ngunit binigyan ko ng diin ang salitang mahigpit na sundin upang ito ay maging tulay sa pagitan ng katahimikan at katotohanan. Pagkatapos ng anunsyo, nakita ko ang maliliit na pagbabago na parang alon sa isang baso ng tubig. Nagsimulang gumalaw ang mga tao. Ang lalaking laging tinitingnan ang kanyang relo ay tumingin sa akin at tumango ng bahagya na parang sinasabing, naintindihan ko. Ang babae sa business class ay isinara ng mahigpit ang kanyang laptop. Sa pagkakataong ito, wala na siyang naiwan na maliwanag na screen na parang may hinihintay. Hinawakan niya ang kanyang dibdib at dahan-dahang huminga. Nagsimulang humikab ang ilang bata, ang ilang ina ay mahigpit na niyakap ang kumot. Lumapit ako upang tahimik na tulungan sa pagligpit ng mga baso ng tubig na naiwan sa tray, maingat na huwag magkabanggaan upang walang gumawa ng ingay. Dahil ang maliit na ingay sa panahong ito ay laging mas malakas kaysa sa totoo. Habang nakayuko ako sa pagligpit ng tray sa isang hilera, narinig ko ang isang pasaherong Asyano na mahinang sinabi sa kanyang kasintahan, "Mabababa tayo, kaya natin." Ang tono ng kanyang boses ay hindi hula, kundi pagtitiwala ng kanyang buhay sa kilos ng crew. Itinaas ko ang aking ulo at nakita ang kanyang mga mata. Hindi kami magkakilala, ngunit sa sandaling iyon, naramdaman ko na parang ipinasa niya sa akin ang isang mabigat na bagay upang dalhin, isang bagay na tinatawag na paniniwala at mas mabigat ito kaysa sa lahat ng maleta. Ngumiti ako sa kanya ng bahagya, hindi isang ngiting nagpapalubag loob na parang pag-arte, kundi isang ngiti na nagsasabing, tinanggap ko. Pagkatapos noon, nagpatuloy ako sa paglalakad, sinusuri ang mga seatbelt sa bawat hilera gamit ang aking mga daliri. Hindi dahil hindi ginagawa ng mga pasahero, kundi dahil ang pagsuri ay senyales na gumagana pa rin ang sistema. May isang crew member ang yumuko at kinausap ang isang maliit na batang babae sa Ingles, "We are landing soon, okay?" Tumango ang bata habang mahigpit na yakap ang kanyang manika. Nakita ko ang ina ng bata na akmang magsasabi ng salamat, ngunit nilunok ang salita tulad ng maraming tao sa Asya na piniling huwag mang abala sa mga sandali ng tensyon. Ang pagiging mapagbigay na automatikong nagiging kooperasyon at naaalala ko ang kulturang Pilipino na naranasan ko ng maraming beses. Ang pagiging magalang na hindi lang isang pantapos na salita, kundi pag-iisip sa iba bago ang sarili. Kung ang sistema ng paliparan sa lupa ay handa tulad ng kanilang sinasabi, ang sistema ng mga tao sa eroplano ay kailangan ding handa na makipagtulungan. Bumalik ako sa aking pwesto malapit sa harap na pinto, nakikinig sa unti-unting pagbabago sa tono ng makina. Ang katawan ay laging nakakaalam bago ang isip na papasok na sa mahalagang yugto. Tiningnan ko muli ang mukha ng aking mga kasamahan. Lahat ay kalmado pa rin, ngunit kalmado na may buhay, hindi kalmado dahil sa shock. Nagsimula kaming makarinig ng maikling update mula sa cockpit sa pamamagitan ng internal system, taas, bilis, oras hanggang sa runway. Lahat ay numero na nagpapaging kontrolado ang takot. Alam kong hindi kami dapat magsalita tungkol sa himala sa trabahong may kinalaman sa kaligtasan dahil ang nagligtas sa amin ay hindi swerte, kundi ang paggawa ng mga simpleng bagay ng pinakatama sa pinakamalalang oras. At kinagabihan, mas luminaw ito sa akin sa bawat segundo. Ang kaligtasan ay hindi malakas na tunog, hindi matatamis na pampalubag loob, kundi disiplina ng mga taong nagtatrabaho na alam ang kanilang tungkulin at kooperasyon ng mga estranghero na piniling magtiwala sa sistema sa halip na sirain ito sa pamamagitan ng pagpapanik. Sa panahon na talagang bumaba ang eroplano, lumapit ako sa pinto, umupo sa aking posisyon at pinakinggan ang buong mundo sa pamamagitan ng dalawang tunog. Isang tunog ay ang makina na nagbabago ng tono ayon sa presyon, ang isa naman ay ang tunog ng radyo mula sa Maynila na kalmado na parang malinaw na tubig. Walang sobra-sobrang pangungusap,
Walang hindi kinakailangang pampalubag loob, ngunit bawat salita ay nagbigay ng hangganan sa takot at kapag may hangganan ang takot, kaya itong kontrolin. Nagpadala ang kapitan ng senyales sa pamamagitan ng internal system na papasok na kami sa approach. Hindi ko nakita ang buong larawan sa cockpit, ngunit alam ko ang ritmo. Ito ang panahon kung saan ang pinakamaliit na pagkakamali ay may pinakamataas na presyo, at ito ang panahon kung saan kailangan patunayan ng destinasyong paliparan kung gaano katatag ang kanilang salitang tinatanggap. Muling pumasok ang boses mula sa tower ng Maynila sa magalang na tono na nakasanayan ko na sa aking maraming paglapag dito. Kinumpirma ang altitude, kinumpirma ang bilis, kinumpirma ang heading. Ang mga tagubilin ay sunod-sunod na parang hagdan, hindi mga batong inihagis sa amin. Walang salitang maghintay saglit, walang salitang may aberya, walang pagtatanong ulit na nagpapatagal. Para silang nagkakabit ng sinulid para hawakan namin bawat isa at dinala kami mula sa madilim na kalangitan patungo sa matatag na lupa. Naisip ko ang mga naunang sagot mula sa iba't ibang lugar, mga sagot na maganda ang paliwanag ngunit iniwan kami sa kawalan ng katiyakan. Ngunit ang boses mula sa Maynila ay iba. Nagbigay ito ng katiyakan. Hindi dahil sila ay labis na kumpiyansa, kundi dahil handa silang managot mula sa pagtatanong pa lamang ng unang serye ng mga tanong. Narinig ko ang maikli at malinaw na sagot ng kapitan na parang may kausap sa radyo na intindihan, salamat. At ang boses sa kabilang linya ay sumagot ng isang pangungusap na hindi ko inakala na may ganitong kapangyarihan sa ganitong gabi. Ibababa namin kayo sa runway ng ligtas. Hindi ito salitang pinapayagan, kundi salitang ihahatid. Ang pagkakaiba ng mga salita ay napakaliit sa wika, ngunit napakalaki sa pakiramdam. Dahil ang pinapayagan ay paglalagay ng kondisyon, ngunit ang ihahatid ay pagtayo sa tabi mo hanggang matapos. Dati, akala ko ang kaligtasan ay mga instrumento, teknolohiya at mga pamamaraan. Ngunit noong gabing iyon, nagsimula akong maintindihan na ang kaligtasan ay isa ring saloobin ng mga taong nagtatrabaho na handang pasanin ang mabigat na bahagi para sa iba sa pamamagitan ng sistemang pinaniniwalaan nila. Inilipat ko ang aking tingin sa data screen na nakikita ng ilang crew members mula sa malayo. Maraming maliliit na tuldok ang nakakalat na parang mga bituin sa itim na espasyo. Iyon ang ibang mga eroplano na gumagalaw sa parehong lugar. Nakita ko na ang ganitong sitwasyon at ito ay nagiging mahabang paghihintay, pag-ikot, pagkalkula ng fuel at pakikipagnegosasyon para sa pila. Ngunit ngayong gabi, hindi ito nangyari. Ang boses mula sa Maynila ay hindi nag-uutos sa sinuman na maghintay ng walang direksyon. Nagbigay sila ng ruta, altitude at oras, na parang nakaplano na sila sa kanilang isip at inaayos ang lahat ng eroplano upang dumaloy sa iisang channel nang hindi nagbabanggaan. Hindi dahil sila ay swerte, kundi dahil mayroon silang sentro na gumagana na parang puso ng sistema. Naisip ko ang sa ibaba, ang ground team na hindi nagmamadali para magpakita ng kasipagan kundi gumagalaw ayon sa kanilang posisyon ng tahimik. May isa na naghahanda ng jet bridge, may isa na naghahanda ng fire truck, may isa na naghahanda ng emergency medical team, may isa na naghahanda ng security. Maraming linya ng trabaho ang nagkakabit-kabit na parang tela ng Pilipino na maganda dahil sa detalye, hindi dahil sa ingay. At ang nagpatindig ng balahibo ko ay ang pagkaunawa na hindi sila nagsimulang maghanda nang malapit na ang aming eroplano. Malamang ay nagsimula sila maghanda mula sa unang sandali na sinabi nilang kaya namin. Ibig sabihin, ang kanilang sagot ay hindi magalang na salita, kundi pagpindot ng pindutan upang simulan ang buong sistema na gumana ng totoo. Sa kabin, nagsimulang kumalma ang mga pasahero ng kakaiba. Ang kalmadong hindi nagmumula sa kawalan ng kaalaman, kundi sa pagtanggap na kailangan makipagtulungan ngayon. Nakita ko ang isang kamay na mahigpit na nakahawak sa upuan at unti-unting lumuwag. Nakita ko ang isang ina na tinatakpan ng kumot ang kanyang anak at tumingin sa labas ng bintana. Nakita ko ang matandang lalaki na laging tumitingin sa kanyang relo, na isinandal ang kanyang ulo sa upuan na parang isang taong nagpasya ng magtiwala. Wala na akong kailangang sabihin pa dahil ang kapaligiran mismo ang nagsasalita para sa amin na bawat isa ay ginagawa ang kanyang tungkulin. Ginawa ng mga pasahero ang kanilang tungkulin na magtiwala,
Ginawa ng mga crew ang kanilang tungkulin na panatilihin ang kaayusan, ginawa ng mga piloto ang kanilang tungkulin na magpatakbo ng eroplano at ginawa ng Maynila ang pinakamahalagang tungkulin, ang maging responsable hanggang sa huli. Muling pumasok ang boses mula sa radyo, nagsasabi ng distansya, direksyon at hangin. Lahat ng impormasyon ay parang maliliit na ilaw na itinanim sa dilim. Tumingin ako sa labas ng bintana. Ang itim ay unti-unting nagkaroon ng manipis na maliwanag na linya hanggang sa wakas ay lumitaw ang isang mahabang hilera ng mga ilaw na parang isang pintuan na talagang nagbubukas para sa amin. Hindi ito larawan sa aking isip. Pakiramdam ko ay hinila ako mula sa kawalan patungo sa isang ruta na may naglatag para sa ligtas na paglalakad. At doon, isang ideya ang lumitaw ng napakalinaw sa loob ng aking 17 taon. Ang isang malakas na bansa ay hindi ang bansa na pinakamagaling magsabing walang problema, kundi ang bansang nagsasabing kaya namin at ginagawang totoo ito sa pamamagitan ng sistemang hindi natitinag kahit sa gitna ng gabi. At habang mas nagiging malinaw ang mga ilaw ng runway sa bawat segundo, alam kong papasok na kami sa yugto kung saan patutunayan ng salitang sistema ang sarili nito sa harap namin sa loob ng ilang hininga. Nang luminaw ng husto ang ilaw ng runway sa aking paningin, ang buong mundo ay parang piniga upang maging isang tuwid na linya. Ang linyang kailangan naming lakaran ng pinakatama. Kalmado akong umupo sa aking pwesto, nakikinig sa hangin na humahagod sa katawan ng eroplano na bahagyang nanginginig sa resistensya ng hangin. Madilim pa rin sa labas, ngunit hindi na pareho ang dilim dahil binutas na ito ng mga ilaw na nakaayos na parang isang pangako na nahahawakan. Patuloy na pumapasok ang boses mula sa control tower ng Maynila ng maikli, malinaw at tuloy-tuloy. Bawat utos ay parang nagpapaalala na hindi ka bumababa ng mag-isa, sabay-sabay tayong bumababa. Tumingin ako sa bintana, nakita ang dulo ng pakpak na bahagyang gumagalaw na parang humihinga. Kasabay nito, sa cabin, tahimik ang mga tao hanggang sa marinig ang ingay ng mga seatbelt na tumatama sa buckle paminsan-minsan. Ang ingay na iyon ay hindi ingay ng kaguluhan, kundi ingay ng kooperasyon. Nakita ko ang isang ina na mahinang tinatakpan ang tenga ng kanyang anak, hindi dahil sa takot sa ingay, kundi dahil gusto niyang patuksugin pa rin ang kanyang anak hanggang matapos ang lahat. Nakita ko ang matandang lalaki na dati mahigpit ang hawak sa kanyang kamay, dahan-dahang lumuwag ang kamay at inilagay sa kanyang kandungan na parang isang taong nagpasyang ipagkatiwala ang kanyang buhay sa sistema. Ang ilang pasahero ay nakapikit, ang ilan naman ay tahimik na nakatingin sa labas. Walang tumayo, walang nagtanong, walang sumusubok na maging importante sa panahong lahat ay kailangan maging pantay. Nang bumaba na ang eroplano na parang maaabot na ang lupa, naramdaman ko ang pagbabago ng presyon, ang pakiramdam na alam ng mga nagtatrabaho sa kalangitan nang hindi kailangang tingnan ang mga numero. At biglang, narinig ang isang maikling ingay ng gulong na tumama sa runway, sinundan ng pagyanig na tumakbo sa aking buto na parang may kumatok ng bahagya sa pintuan ng mundo. Napabuntong hininga ako nang hindi ko namamalayan. Hindi ito ingay ng pag-iyak, hindi ingay ng kagalakan, kundi ingay ng isang taong kakalaglang ng mabigat na pasan sa kanyang dibdib pansamantala. Dahil alam kong ang paglapag sa lupa ay hindi pa ganap na ligtas, hanggat hindi kami ganap na huminto at naayos ang lahat. Pagkatapos ng paglapag, dahan-dahang bumagal ang eroplano. Ang ingay ng reverse thrust ay malakas sa labas, na parang ungol na kontrolado ng may disiplina. Ang mga ilaw sa runway ay dinala kami sa taxiway ng tumpak. At sa sandaling iyon, nakita ko ang isang larawan na nagpabago sa aking paniniwala muli. Sa labas ng bintana, may fire truck na nakaparada sa posisyon na parang isang guwardiya na nagbabantay. May ambulance na bukas ang ilaw ngunit hindi magulo. Walang nagmamadali para may mag-record ng video, walang nagsisigawan sa buong paliparan. Lahat ay nasa tamang lugar na parang hindi umaasa ang Maynila na makaligtas kami, kundi inihanda kami para makaligtas bago pa man namin makita ang lupa. Ganap nang huminto ang eroplano. Ang mga ilaw sa cabin ay hindi pa masyadong maliwanag. Ang lahat ng crew ay kontrolado pa rin ang ritmo. Tumayo ako muna at nagsalita ng mahina
ngunit matatag upang manatiling nakaupo ang mga pasahero, mangyaring manatiling nakaupo sandali. Mayroon kaming koordinasyon para sa mga pasaherong nangangailangan ng tulong. Maraming salamat po sa inyong kooperasyon. Ang pangungusap na ito, kung sasabihin sa ibang bansa, ay maaaring magdulot ng kaguluhan. Ngunit dito, ito ay sinalubong ng katahimikan, at sa katahimikan na iyon ay may pagkaunawa. Tumingin ako sa harap at nakita ang emergency medical team ng Pilipinas na mabilis ngunit magalang na umakyat sa eroplano. Hindi sila nagtulakan, hindi sila nagmadali na nawalan ng galang, ngunit bawat hakbang nila ay may layunin na parang sanay na sila. Alam nila ang numero ng upuan, ang ruta, alam nila kung ano ang gagawin nang hindi kailangang magtanong ng 10 beses, kahit na ang impormasyon na ipinadala namin ay limitado lang. Agad na huminto ang medical team sa hilera ng pasyente. Sinuri ang kondisyon, inayos ang posisyon, at dahan-dahang itinaas ang pasyente sa stretcher na parang nagbubuhat ng mamahaling bagay. Ang mga tao sa hilera ay automatikong lumayo. Walang tumayo para humarang, walang nagkuha ng litrato, walang nagtanong kung bakit hindi ako pinababa muna. Nakita ko ang isang nasa edad na lalaki na nakaupo malapit sa pasilyo na tumulong sa pagbubuhat ng bagahe ng pamilya ng pasyente upang hindi ito makahadlang nang walang salitang binibitawan. Nakita ko ang isa pang babae na hinila ang kanyang maliit na anak papalapit sa kanya upang bigyan ng daan ang stretcher. Lahat ng ito ay nangyari ng napakabilis ngunit napakalma, na parang ang bilis at pagiging magalang ay maaaring magkasama sa iisang sistema. At naintindihan ko lang na ito ang totoong estilo ng Pilipino sa panahon ng krisis. Hindi kailangang mag-ingay, hindi kailangang ipahiya ang sinuman, hindi kailangang mang-agaw ng eksena, kundi dalhin ang lahat ng pinakaligtas. Nang mailabas na ang pasyente, tumango ang medical team sa akin ng bahagya, isang maikling komunikasyon na nagsasabing, "Kami na ang bahala." Pakiramdam ko ay may kumuha ng tungkod sa aming kamay nang hindi kami pinabayaan sa gitna. Pagkatapos ay nagsimula na ang normal na proseso ng pagbaba ng eroplano. Bumukas ang pinto. Dumating ang jet bridge sa tamang oras. Nagbigay ng senyales ang ground staff ng tumpak na parang isang wika na hindi na kailangan pang isalin. Maayos na tumayo ang mga pasahero, naghihintay ng pila nang hindi nagsisiksikan. Nakatayo ako at pinagmamasdan ang larawan na iyon na may puso pa ring bumibilis at inisip ko na ang tunay na kaligtasan ay hindi lang ang makalapag, kundi ang makalapag ng walang problema. Ito ay ang pagpapanatili ng sangkatauhan ng maraming tao sa isa't isa kahit na nakalampas sa gilid ng bangin. At sa sandaling tumapak ang aking mga paa sa sahig ng Ninoy Aquino International Airport, alam kong papasok na kami sa susunod na kabanata ng kuwentong ito. Ang kabanata kung saan kailangan kong malaman kung sino talaga ang nagpapanatili sa buong madilim na gabing ito upang hindi bumagsak. At ang sagot ay maaaring hindi lang ang pangalan ng isang tao. Matapos lumabas ang huling pasahero, bumalik ang katahimikan sa katawan ng eroplano. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito ang nakababahalang katahimikan na tulad noong kami ay nasa himpapawid pa. Ito ay ang katahimikan ng pagtatapos ng trabaho, na parang entablado pagkatapos ng isang palabas kung saan alam ng lahat na natapos na ang mahalagang bahagi at ang natitira na lang ay ang pag-aayos ng mga detalye. Sinuri ko ang cabin ng isang beses bilang aking tungkulin. Sinuri ang mga overhead compartment, sinuri ang mga upuan, sinuri ang mga naiwan, isang ballpen, isang scarf, isang manipis na libro ng bata na nakalimutan sa upuan. Maingat kong kinuha ang mga ito na parang nagliligpit ng ebidensya ng isang gabi kung saan maraming tao ang nagpatuloy sa kanilang buhay. Tumingin ako sa labas ng bintana at nakita ang mga ilaw ng Naya na dumadaloy na parang ilog at isang ideya ang nanatili sa aking isip, mas mabigat kaysa dati. Hindi kung sino ang tumulong sa amin, kundi ano ang nagpapahintulot sa kanila na tulungan kami ng ganito. Dahil sa mundo ng abyasyon, alam kong hindi sapat ang mabuting intensyon. Kailangan ng sistema na sumusuporta sa mabuting intensyon na iyon upang maging napapanahong aksyon na hindi babagsak sa gitna. Bumaba ako sa eroplano nang mas mabagal kaysa sa iba, sadyang upang mas makakita, mas makarinig at mas makapagtanong ng direkta, tahimik at malamig ang jet bridge.
Ang ground staff ay nakatayo sa kanilang mga pwesto na parang mga poste na nakabaon sa mapa. Walang tumatakbo, walang nagsisigawan sa isa't isa, walang gumagawa ng dramatikong kilos para maging bayani, ngunit lahat ay gumagalaw ng magkasama ng kakaiba. Nakita ko ang isang staff na nakayuko sa isang tablet at nagbigay ng senyales sa isang team. Hindi na kailangang magsalita ng marami, agad na nag-adjust ng posisyon ang isa pang team na parang may iisang wika na sinasalita sa pamamagitan ng ritmo at impormasyon higit pa sa damdamin. Naglakad ako sa mga signage, nakita ang mga ruta ng pasahero na malinaw na pinaghiwalay. Ruta para sa publiko, ruta para sa mga pasyente, ruta para sa staff, ruta para sa technical work. Lahat ay idinisenyo upang hindi magkabanggaan ang mga taong may iba't ibang tungkulin sa mga sandali ng kagipitan. At naaalala ko ang gabing iyon sa kalangitan, nang naramdaman namin na may kamay na sumalo sa amin, hindi dahil may sino man na sobrang bait, kundi dahil sa ibaba ay may estrukturang nagpapanatili sa kabaitan na iyon. Huminto ako sa isang punto at nakita ang medical team na nagdala ng pasyente kanina na patuloy na nagko-coordinate ng kalmado. Maikli silang nagsalita sa Tagalog na may halong ilang salitang Ingles. Hindi malakas ang boses ngunit malinaw. Isang nurse ang nag-double-check ng impormasyon sa tablet, hindi dahil hindi siya naniniwala, kundi dahil ipinag-uutos ng sistema na kailangan itong maging tumpak. Ang security staff ay nakatayo ng sapat ang layo upang hindi maramdaman ng pasyente na kinokontrol siya, ngunit handa rin kung may anumang mali. Lahat ay perpekto nang hindi ka panipaniwala. Perpekto ang salitang gusto kong gamitin para sa NAIA noong gabing iyon. Hindi sobra, hindi kulang, hindi magulo, ngunit walang palya. At nagpasya ako na kailangan kong itanong ang tanong na nanatili sa aking isip. Lumapit ako sa ground staff na mukhang ang pangunahing coordinator. Hindi siya mukhang mayaman, walang gintong name tag, walang kilos na nagpapakita ng kapangyarihan, ngunit ang kanyang mga mata ay kalmado at alam niya kung nasaan ang lahat. Maikli kong ipinakilala ang sarili ko. Sinabing isa akong flight attendant supervisor ng emergency flight at direktang nagtanong, tulad ng isang taong nagtatrabaho na kailangan magsulat ng ulat, patawad po. Sino ang pinakamataas na responsable para sa lahat ng koordinasyon ngayong gabi? Huminto siya saglit na parang pinipili ang pinakatamang salita at sumagot ng magalang at kalmado. Bawat bahagi ay may kanya-kanyang team leader po. Ang control tower ay may leader, ang ground operations ay may leader, ang medical team ay may leader, at ang security team ay may leader din po. Tumango ako ngunit nagtanong pa rin. At kung magkaroon ng mali, sino ang huling responsable? Tiningnan niya ako ng diretso, hindi umiiwas, hindi nahihiya ngunit hindi rin nagmamayabang, at sinabi ang pangungusap na parang binasag ang aking pag-iisip sa katotohanan. Ang sistema po ang responsable. Natahimik ako ng isang sandali. Ang sistema ang responsable? Ngumiti siya ng bahagya, na parang nagpapaliwanag ng isang ordinaryong bagay. Opo, mayroon kaming mga procedures, may checklist, may paghahati-hati ng tungkulin, at may backup. Kung magkaroon ng problema ang isang team, ang backup team ang papalit. Lahat ay idinisenyo para hindi huminto ang paliparan. Inabot niya sa akin ang kanyang tablet. Sa screen, may listahan ng mga departamento na nakaayos na may status ng trabaho. Ang ilan ay berde, ang ilan ay dilaw. Hindi ito magandang larawan para ipagmayabang, kundi mapa ng responsibilidad na matalinong ipinagkaloob. Tiningnan ko ang mga pangalan ng departamento: ATC, Ground, Fire and Rescue, Medical, Security, Maintenance, Gate Management, at naramdaman ko na parang nakita ko ang balangkas ng isang paliparan na talagang gumagalaw sa panahon ng krisis. Nagpatuloy siya na parang binabasa ang pagdududa sa aking mukha. Hindi po kami umaasa na may isang tao ang pinakamagaling. Ginagawa namin na magawa ng bawat isa ang kanyang tungkulin ng pinakamahusay at ang lahat ay maghahatid ng mga tao pabalik sa kanilang tahanan. Ang pangungusap na iyon ay hindi isang matalino, kundi isang paraan ng pag-iisip, at ang paraan ng pag-iisip na ito ang nagpapanatili sa nangyari sa kalangitan na hindi naging trahedya. Naaalala ko ang ilang paliparan sa Europa kung saan ako nakalapag. Doon, lahat ay laging may pangalan ng tao sa unahan
Sino ang nag-apruba? Sino ang nag-utos? Sino ang responsable? Ngunit ang pangalan ng tao na iyon ay nagiging kahinaan. Kung nawala siya, nanginginig ang sistema. Kung mabagal siya magpasya, ang buong eroplano ay kailangang maghintay. At sa gabing may daan-daang tao na ipinagkatiwala ang kanilang buhay sa lupa, ang paghihintay ay isang luho na walang sinuman ang kayang bayaran. Ngunit dito, nakita ko ang isang disenyo na hindi nagtitiwala sa kapalaran sa tapang ng isang tao. Ipinagkatiwala ito sa kahandaan ng estruktura. Mahina akong nagtanong pa, at bakit napakabilis ninyo kahit sa gitna ng gabi? Maikli siyang sumagot, dahil nagsasanay po kami at dahil naniniwala kami na ang emergency ay walang pinipiling oras. Ang kanyang sagot ay nagdulot sa akin ng paghanga at kahihiyan. Paghanga dahil totoo ito, kahihiyan dahil dati, bahagi ako ng mundong tumitingin sa ilang bansa bilang huling opsyon nang hindi man lang nagtatanong kung gaano kahanda ang kanilang sistema. Nagpasalamat ako sa kanya. Yumuko siya bilang pagtanggap ng pasasalamat ng simple, hindi nagpapakita ng tagumpay, hindi nagsasabing walang problema ng basta-basta, ngunit ang kanyang mga mata ay nagsasabing ito ang tungkulin. At agad siyang bumalik sa trabaho, tulad ng maraming Pilipino na nakilala ko na mabait ngunit hindi humihinto sa trabaho para purihin sila. Dahil para sa kanila, ang pagtatapos ng trabaho ay ang pinakamataas na paggalang sa buhay ng iba. Umalis ako sa lugar na iyon na may bagong pakiramdam sa dibdib. Ang pakiramdam na ang gabing ito ay hindi lang nagpabago sa ruta ng eroplano, kundi nagpabago sa pamantayan sa aking isip. At alam kong pagbalik ko, kailangan kong magsulat ng ulat, hindi para magkwento ng dramatikong, kundi para baguhin ng aking kumpanya ang pamantayan ng pagpili ng alternate airport sa panahon ng emergency. Mula sa pamantayan na dating tumitingin lang sa distansya at reputasyon, tungo sa pamantayan na tumitingin sa kahandaan ng sistema at kultura ng responsibilidad. Dahil nakita ko mismo na ang nagliligtas sa mga tao ay hindi ang pagsigaw ng kaya kong tumulong, kundi ang pagkakaroon ng sistemang talagang tumutulong kahit sa pinakamadilim na oras. 3 araw pagkatapos ng gabing iyon, nakabalik ako sa Warsaw na parang kulang sa tulog ang katawan kahit na sinasabi ng schedule na tapos na ang misyon. Ngunit sa aking isip, naririnig ko pa rin ang tunog ng radyo mula sa NAIA paulit-ulit. Ang tunog na hindi excited, hindi nagmamayabang, kundi responsable hanggang sa nakaligtas ang buong eroplano. Inilagay ko ang aking bag sa aking kwarto. Binuksan ang maliit na ilaw at tahimik na umupo sa harap ng computer. Dahil alam kong ang susunod na tungkulin ay kasing halaga ng pagpapalapag ng mga tao. Iyon ay ang ulat. Ang ulat ng isang flight attendant supervisor ay hindi lugar para magkuwento ng damdamin, kundi isang dokumento na kailangan para matuto ang sistema. Dahan-dahan kong tinipa ang unang heading na parang pinipili ang mga salita na hindi magtataksil sa katotohanan. Nag-aalangan ako ng matagal, hindi dahil hindi ko alam kung ano ang nangyari, kundi dahil hindi ko alam kung paano isusulat upang makita ng mga mambabasa ang nakita ko nang hindi sila nasa kalangitan noong gabing iyon. Inisip ko ang salitang bayani na gusto ng maraming gamitin kapag may himala. Ngunit ang gabing iyon ay hindi tungkol sa mga bayani. Kung isusulat ko ito bilang kuwento ng isang magaling na tao, babasahin ito ng lahat, maaantig at tapos. Ngunit kung isusulat ko ito bilang kuwento ng sistema, babasahin ito ng lahat at babaguhin ang kanilang pag-iisip. At iyon ang magliligtas ng buhay sa hinaharap. Muli kong sinimulan ang unang pangungusap. Ang emergency landing na ito ay naresolba sa pamamagitan ng pagtatrabaho ng sistema, hindi ng desisyon ng isang individual lamang. Nang lumitaw ang pangungusap na ito sa screen, pakiramdam ko ay opisyal kong inilalagay ang aking pagkiling sa papel. At nagsimula akong ayusin ang oras ng detalyado. Unang tawag, tinanggihan dahil sa panahon. Pangalawang tawag, tinanggihan dahil sa kulang sa tauhan. Pangatlong tawag, tinanggihan dahil sa runway. Hindi ako nagdagdag ng opinyon. Inilagay ko ang oras, ang mensahe ng sagot, ang agwat ng komunikasyon, ang natitirang fuel, ang pagbabago ng ruta, ang lumalalang panganib bawat minuto, at pagkatapos ay ang punto ng pagbabago. Maynila. Nagtanong sila para tumanggap, hindi para tumanggi.
Itinala ko ang malinaw na tagubilin, altitude, bilis, anggulo ng pagbaba, ang mabilis na slot assignment na iba sa nakasanayan ko. Itinala ko ang paghahanda ng medical team na agad umakyat sa eroplano na alam halos lahat ng posisyon at pangangailangan kahit limitado ang impormasyong ipinadala. Itinala ko ang kooperasyon ng mga pasahero nang hindi kailangang pilitin, ang paghihintay ng pila, ang pagbibigay ng daan sa pasyente, ang hindi pagsisiksikan para bumaba muna. Dahil ang mga bagay na ito ay bahagi rin ng kaligtasan. Patuloy akong sumusulat hanggang sa ang mga numero at katotohanan ay bumuo ng isang kwento na hindi na kailangan ng palamuti upang maging matatag. Dumating ako sa pinakamahirap na bahagi, ang konklusyon, ang panukala. Dahan-dahan ngunit malinaw kong tinipa. Iminumungkahi na repasuhin ang pamantayan ng pagpili ng alternate airport sa panahon ng emergency sa pamamagitan ng pagbibigay ng kahalagahan sa kahandaan ng sistema, ang tuloy-tuloy na pagtugon, at ang kakayahang maging responsable hanggang sa huli, higit pa sa pagsasaalang-alang lamang ng distansya at laki ng paliparan. Itinigil ko ang aking kamay sa keyboard at tiningnan ang pangungusap na iyon ng matagal dahil hindi lang ito panukala sa trabaho. Ito ay pagdedeklara na hindi na ako naniniwala sa lumang pagraranggo. Inililipat ko ang aking paggalang sa lugar kung saan ito nararapat, sa tunay na responsibilidad, hindi sa reputasyon. Ipinadala ang ulat sa Operations Department. Kinabukasan, may maikling email na dumating, ngunit pinabilis nito ang tibok ng aking puso. Ibinahagi ang aking ulat sa buong flight team. Nakita ko ang mga pangalan ng maraming kapitan na hindi ko pa nakakausap na nagpadala ng tanong, napakabilis ba talaga? Sa gitna ng gabi, kaya pa rin ba nilang gawin iyon? Walang kaguluhan ba talaga? Sinagot ko ang bawat isa sa pamamagitan ng tanging bagay na pinagkakatiwalaan ko, datos at karanasan. Opo, opo, opo. Hindi ako nagdagdag bawas. Hindi ako nagpatalinghaga. Hindi ko ikinuwento para maging supernatural. Pinatunayan ko lang na ang akala namin ay imposible, nangyari, dahil may sistema na nagpapaging posible at may kultura ng pagtatrabaho na hindi ginagamit ang gabi bilang dahilan. Isang linggo pagkatapos, muli akong nakatalaga sa isang Asian flight. Sa pagkakataong ito, ang ruta ay patungong Shanghai. Bago ang flight, mayroon kaming normal na briefing. Tinanong ng kapitan ang parehong tanong na naririnig ko sa loob ng maraming taon. Kung may emergency, saan ang ating pangunahing alternate airport? Dati, automatikong lumalabas ang sagot, ang mga lumang pangalan na iniisip ng lahat na pinakaligtas. Ngunit sa pagkakataong ito, narinig ko ang aking sarili na nagsabi ng bagong pangalan bago ang sinuman. Ang naiya po ay angkop. Natahimik ang silid ng isang sandali. Pagkatapos, tumango ang kapitan na parang nakapagpasya na. Nabasa ko ang iyong ulat, dagdag niya sa kalmadong boses ngunit may diin. Mula ngayon, dapat nating isipin ang Maynila bilang isang seryosong opsyon. Napangiti ako ng hindi sinasadya. Hindi ngiti ng panalo, kundi ngiti dahil alam kong ang isang gabing karanasan ay kayang ilipat ang pamantayan ng buong organisasyon. At habang naglalakad ako papunta sa eroplano, naaalala ko ang staff na iyon sa NAIA na nagsabing, ang sistema ang responsable. Marahil ay hindi niya alam na ang kanyang simpleng salita ay naglakbay sa iba't ibang kontinente upang baguhin ang pamantayan ng pagpapasya ng isang European airline at sa isang gabi sa hinaharap. Ito ay maaaring magligtas ng buhay ng mga taong hindi ko pa nakikilala. Yan ang kadakilaan ng Pilipino na natutunan ko. Hindi kailangang mag-ingay. Hindi kailangang ipagmalaki ang sarili, gawin lang ang tungkulin hanggang sa huli at ang katotohanan na ang magtatrabaho sa halip na ang advertisement. At mula noon, bawat naririnig ko ang salitang hindi tinatanggap, naaalala ko laging ang isa pang mas matatag na salita. Ang salitang tinatanggap na sinasabi at ginagawa ng totoo sa pamamagitan ng sistema, ng pagiging magalang at ng pusong hindi iniiwan ng sinuman. Matapos maibahagi ang ulat sa operations team, hindi nagbago ang aking buhay sa trabaho ng overnight ngunit nagbago ito sa paraang gusto ng sistema. Tahimik, unti-unti. At isang araw, paglingon mo, makikita mo
na hindi na ito tulad ng dati. Sa briefing room, mas madalas nang binabanggit ang pangalan ng NAIA na parang unti-unting umaakyat sa mapa ng isip ng mga taong may matatag na lumang hierarchy. Ang ilang kapitan ay nagsimulang magtanong ng mga tanong na hindi nila dati tinatanong. Gaano kahanda ang ground team ng paliparan na iyon sa gabi? Gaano katagal ang koordinasyon ng emergency medical? Ano ang kanilang backup system? Ang mga tanong na ito ay nagbigay sa akin ng ginhawa dahil nangangahulugan ito na humihinto na kami sa pagpili ng kaligtasan batay sa reputasyon at nagsisimula ng pumili batay sa tunay na kahandaan. At kapag nagsimula ang organisasyon na magtanong ng tamang tanong, nagsisimula na rin itong lumakad sa tamang daan. Ako mismo ay nagbago rin ng maliliit na gawi. Hindi ko na tinitingnan ang paliparan bilang isang lugar lang para palitan ang mga pasahero. Tinitingnan ko ito bilang isang makina ng responsibilidad na kailangang gumana sa ilalim ng matinding presyon. At habang mas marami akong lumilipad sa Pilipinas, mas nakikita ko ang parehong bagay sa bagong paningin. Ang dating mukhang kaguluhan ng isang malaking lungsod ay nagiging kaayusan sa ibang anyo. Isang kaayusan na hindi matigas kundi flexible tulad ng isang sayaw na alam ang sariling ritmo. Paulit-ulit akong lumapag sa Maynila pagkatapos noon, minsan para lang magkarga ng fuel, minsan para kumuha ng bagong pasahero, minsan ay normal na flight na walang nangyari. Ngunit bawat paglakad ko sa jet bridge, hindi ko namamalayan na hinahanap ko ang parehong bagay, ang katahimikan na gumagana. Nakita ko ang ground staff na nakayuko sa tablet at itinuro ang kamay sa baggage handling team upang ayusin ang posisyon. Nakita ko ang security staff na nakatayo sa tamang lugar, hindi nagbabanta ngunit hindi rin maluwag. Nakita ko ang isang cleaner na dahan-dahang nagmumop ng sahig sa maliliit na bilog, hindi para kumintab ang sahig sa litrato, kundi para hindi madulas ang mga naglalakad sa totoong mundo. Nakadaan na ako sa mga paliparan sa Europa na mas malinis, mas marangya, ngunit hindi ko pa nakita ang ganitong pare-parehong intensyon. Ang intensyon na hindi kailangang ipahayag na importante ang sarili, ngunit importante ito dahil pinipigilan nito ang maliliit na aksidente na laging nagiging malaki. Isang araw, mayroon akong kaunting oras bago ang boarding. Umupo ako malapit sa bintana sa lounge ng crew, nakikita ang bahagi ng tarmac. Maraming eroplano ang nakapila na parang kawan ng bakal na ibon na nakatiklop ang pakpak. Ang mga tao sa ibaba ay gumagalaw bilang maliliit na linya, ngunit hindi sila nakakalat. Para silang maraming kulay na sinulid na hinabi ng magkasama na alam ang kanilang tungkulin. Nakita ko ang food trolley na dahan-dahang gumagalaw. Nakita ko ang service stairs na lumapit sa isang eroplano at huminto sa tamang posisyon. Nakita ko ang mga kumikislap na ilaw na nagko-communicate ng hindi kailangang sumigaw. At isang larawan ang pumasok sa aking isip ng hindi inimbitahan. Ang gabing paulit-ulit kaming tinanggihan. Ang gabing ang salitang hindi tinatanggap ay nagpabago sa malawak na kalangitan upang maging isang makipot na kulungan, at ang gabing ang salitang tinatanggap mula sa Maynila ang nagbukas ng kulungan na iyon. Ang pakiramdam noong panahong iyon ay pareho pa rin bawat pag-alala ko. Hindi excitement, kundi isang kakaibang init na parang may nag-abot ng kamay sa iyo sa oras na hindi ka nangangahas humingi. At nagsimula akong maintindihan na ang natutunan ko ay hindi lang isang aralin sa abyasyon, kundi isang aralin sa dignidad ng isang bansa. Isang bansa na hindi kailangang mag-ingay, hindi kailangang ipahayag na magaling, kundi pinapanatili ang dignidad sa pamamagitan ng paggawa ng tungkulin hanggang sa huli sa oras na walang nakakakita. At sa panahon kung saan maraming lugar ang mahilig tumanggi gamit ang magagandang dahilan, ang tunay na tapang ay maaaring hindi ang pagsasabing kaya namin, kundi ang pagtatanong ng, nasaan ka ngayon? Ano ang kailangan naming ihanda? At agad na kumilos. Tumayo ako mula sa upuan, naglakad upang kumuha ng kape mula sa vending machine. Sa daan, nakita ko ang isang Filipino airport staff na tumutulong sa isang matandang turista sa pagbubuhat ng kanyang bagahe sa scanner. Hindi siya mukhang pagod, hindi siya mukhang gumagawa ng pabor. Ginawa lang niya ito na parang ordinaryong bagay. Nagpasalamat ang turista. Ngumiti siya at tumango na parang sinasabing walang problema.
Ngunit narinig ko ang mas malalim na salita. Ito ang tungkulin. At sa sandaling nakita ko ang kababaang loob na ito, naramdaman ko na ang kuwentong hawak ko sa aking puso ay dapat ikuwento sa tamang paraan. Hindi upang gawing Diyos ang Pilipinas, hindi upang gawing masama ang ibang bansa, kundi upang baguhin ang pamantayan ng mga tao tulad ng pagbabago sa akin. Dahil ang pamantayan ang nagtatakda kung sino ang magkakaroon ng pagkakataong magligtas ng buhay sa hinaharap. Tahimik akong nangako sa sarili ko na kung ikukuwento ko ang kuwentong ito, ikukuwento ko ito nang may paggalang sa katotohanan, paggalang sa sistema, at paggalang sa mga taong nagtatrabaho na hindi nangangailangan ng papuri ngunit nararapat ng tiwala. At hindi ko gagamitin ang salitang himala, higit pa sa salitang paghahanda. Dahil iyon ang tunay na esensya ng gabing iyon, ang gabing nagpatunay sa akin na ang ilang kadakilaan ay dumating ng tahimik at habang mas tahimik, mas kapanipaniwala. Nagsimula akong maunawaan na kung itatago ko lang ang kuwentong ito sa ulat, ang pagbabago ay magiging limitado lang sa mga pamamaraan ng kumpanya. Ngunit kung ikukuwento ko ito sa tamang paraan, maaari itong magpabago sa pag-iisip ng daan-daang iba pang nagtatrabaho na hindi pa nakakita ng ganitong gabi. Ayaw kong maging isang viral video ito na iiyakan ng mga tao sa loob ng 2 minuto at pagkatapos ay lilipas. Gusto kong maging bagong pamantayan ito na pag-iisipan ng mga tao bawat pagpasya sa ilalim ng takot. Dahil sa himpapawid, walang sino man ang may karapatang pumili ng pinakamagandang sagot. May karapatan lang tayong pumili ng sagot na magliligtas ng tao. Sa kalangitan, nakita ko ang sagot na iyon sa anyo ng sistemang Pilipino. At kung hindi ko ito ipapasa, para akong isang taong tinulungan ngunit hindi nagpasa ng tulong sa susunod. Nang araw na iyon, pagkatapos ng trabaho, umupo ako sa maliit na mesa sa lounge ng crew, binuksan ang isang bagong tala sa aking telepono at tinipa ang heading bilang isang maikling pangungusap. Hindi ito kuwento ng himala, kundi ng sistemang hindi iniiwan ang sinuman. Nilayon kong ikuwento ito nang hindi ginagawang alamat ang Pilipinas, na iisipin ng mga tao na hindi kayang tularan. Dahil ang tunay na kadakilaan ay dapat kayang ulitin, hindi lang nangyayari ng isang beses at tapos. Isinulat ko ang balangkas ng simple, nagsisimula sa paulit-ulit na pagtanggi. Hindi na kailangan ng galit, hindi na kailangan ng sarcasm, ipapakita lang ang katotohanan na ang dahilan ay laging ginagamit bilang pader kapag ayaw ng mga tao na umako ng responsibilidad. Pagkatapos, ipapakita ang pagkakaiba ng Pilipinas, ang mga tanong na itinatanong para tumanggap, hindi para tanggi, at ang tuloy-tuloy na utos na hindi kami nawawala. Pagkatapos ay pupunta sa larawan sa lupa na talagang nagpatunay sa akin na hindi ito galing ng isang tao, kundi isang makina ng responsibilidad na sinanay, idinisenyo at pinaniniwalaan bilang isang kultura. Alam kong kung ikukuwento ko ito na nakatuon lang sa damdamin, tatandaan lang ng mga tao ang pagiging sentimental. Ngunit kung ikukuwento ko ito upang makita ang mekanismo, tatandaan ng mga tao ito bilang pamantayan. At ang pamantayan na ito ang magliligtas ng buhay sa hinaharap. Kinabukasan ng umaga, bago ang flight, nakilala ko ang isang batang piloto na bagong assign sa rutang Asya. Hawak niya ang briefing documents at tinanong ako na may pagtataka sa mukha. Ate, bakit mo iminungkahi na isipin ang NAIA bago ang ilang malalaking paliparan? Hindi ba't delikado iyon? Ang tanong na iyon ay nagpangiti sa akin dahil iyon din ang tanong na nasa isip ko dati. Hindi ako sumagot ng may damdamin. Sumagot ako sa pinakamaikling pangungusap na pinahihintulutan ng katotohanan. Dahil sa panahon ng krisis, ang mahalaga ay hindi kung gaano kalaki, kundi kung gaano kalayo ang kayang akuin ang responsibilidad. Natahimik siya ng isang sandali, na parang ang sagot na iyon ay humipo sa isang bagay na hindi pa niya nasusukat. Dinagdag ko pa ng bahagya, na parang ayaw magturo, ngunit ayaw siyang magkamali. Hindi ko sinasabing ang Pilipinas ang pinakamahusay sa lahat ng bagay, ngunit noong gabing iyon, ginawa nila ang hindi kayang gawin ng maraming lugar. Hindi nila ginamit ang gabi bilang dahilan, at hindi nila kami pinabayaan sa kawalan ng katiyakan. Tumango ang batang piloto
at tumingin sa dokumento sa kanyang kamay, na parang binabasa ito muli sa bagong paningin. Nakita ko ang larawan na iyon at naramdaman kong nagsisimula ng gumana ang pagpasa ng kuwento kahit na nagsisimula lang sa isang tao. Makalipas ang ilang araw, ipinadala ko ang maikling bersyon ng kuwento sa ilang kasamahan, hindi para humingi ng papuri, kundi para magtanong kung pagkatapos nilang basahin, babaguhin ba nila ang kanilang paraan ng pagpili ng alternate airport. Ang ilan ay sumagot na, "Hindi ko kailanman naisip ang backup system ng ganito kalaki." Ang ilan naman ay nagsabi na hindi ko kailanman naisip na ang saloobin ng destinasyong paliparan ay makakaapekto sa katahimikan ng cockpit. At may isang nagsabi ng pangungusap na nagpatunay sa akin na kailangan itong ikuwento. Nagpapagana ito sa akin na magsanay ng mas marami, hindi para umasa sa swerte. Binasa ko iyon at natahimik ng matagal. Dahil iyon ang pinakagusto kong marinig. Hindi ang mga taong nagsasabi kung gaano kahusay ang Pilipinas, kundi ang mga taong nagsasabi na kailangan akong bumuti. Dahil ang tunay na aral ay hindi lang nagpapataas ng tingin natin sa iba. Nagpapabago ito ng tingin natin sa sarili at nagbibigay ng tapang na tanggapin na mayroon tayong pagkiling na kailangan nating ibaba. Naaalala ko ang gabing kami ay nasa madilim na kalangitan ng Asya na halos walang makita, ngunit ang mga utos mula sa NAIA ang nagbigay ng daan sa dilim. At naaalala ko ang isang pangungusap na sinulat ko sa aking ulat, ang sistema ang responsable. Noong panahong iyon, mukha lang itong ordinaryong paliwanag, ngunit ngayon ito ay naging sumpa sa aking puso. Kung ako ay bahagi ng sistema, kailangan kong gawing mapagkakatiwalaan ang sistema, hindi sa pamamagitan ng mga salita, kundi sa pamamagitan ng paggawa ng tungkulin hanggang sa huli. At ito ang dahilan kung bakit hindi ko malilimutan ang Pilipinas. Hindi dahil may utang na loob ako sa romantikong paraan, kundi dahil tinuruan ako ng Pilipinas na ang totoo ay pinapatunayan ng tahimik. At kapag nakita mo na ang totoo, wala kang karapatang maniwala muli sa tsismis. Noong gabing iyon sa kalangitan, akala ko ang kaaway ay ang makina na nagbibigay ng babala. Ngunit ngayon, alam ko na ang mas nakakatakot kaysa sa aberya ay ang maiwan sa kawalan ng katiyakan. Dahil kapag walang tumanggap, mawawala ang pag-asa bago maubos ang fuel at magsisimulang masira ang buong eroplano mula sa loob. Ngunit ang Ninoy Aquino International Airport ng Pilipinas ay hindi lang nagbigay sa amin ng runway, nagbigay sila sa amin ng kapitan, pinapaalam sa amin na mayroong magiging responsable hanggang sa huli. Ang salitang tinatanggap na sinabi ng kalmado noong gabing iyon ay mas malakas kaysa sa anumang signal ng babala. Hindi ito pampalubag loob, kundi isang sistema na talagang gumagana, isang team na talagang nag-aayos, at isang kultura na hindi ginagamit ang dilim bilang dahilan. Kapag naiisip ko ang larawan ng ground staff na nakayuko sa tablet, ang cleaner na tahimik na naglilinis, ang mga doktor na umakyat sa eroplano nang walang kaguluhan, naintindihan ko na ang ilang kadakilaan ay hindi nangangailangan ng palakpak. Nangangailangan ito ng tiwala, at ang tiwala ay nagmumula sa pagiging paulit-ulit, hindi sa swerte. Kaya dala ko ang gabi ng Pilipinas sa bawat flight, hindi para magbigay ng excitement sa mga tao, kundi para ipaalala sa aking sarili at sa lahat na ang tunay na pamantayan ay hindi kung sino ang pinakasikat, kundi kung sino ang kayang akuin ang pinakamalaking responsibilidad. At hanggat nagtatrabaho ako sa kalangitan, hindi ko malilimutan ang ilaw ng runway ng Pilipinas, ang ilaw na nagturo sa akin na magtiwala sa sistema at magtiwala sa tao muli.